Mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. Maraming salamat sa Amang Diyos dahil isang linggo na naman ang nakalipas, nandito pa rin tayo sa loob ng bahay sambahan. Mga kaibigan, mga kapatid, ang paksa ngayon na ating pag-aaralan ang tungkol sa pagsunog sa Amang Diyos sa mga tao at sa mga gawa ng tao. Ngayon sa iba't ibang panig ng mundo, maraming mga syudad ang mga nasusunog sa pamamagitan ng mga wildfire. Walang nakaligtas, ang kanilang mga mamahaling mga sasakyan ay nasusunog, ang kanilang mga mamahaling mga bahay ay nasusunog. Ang iba namang marami ang mga baha. Bakit po ba na bumaha sa iba't ibang dako ng mundo? Sapagkat pinaalaala lang po ng ating Amang Diyos na mayroon talagang paghuhukom. Noong una, sa panahon ni Noah, ang paghuhukom sa pamamagitan ng baha. Sino ang inuutusan na maghanda para maligtas ang kanyang sambahayan at ang mga hayop? Ang inuutusan ng ating Amang Diyos, si Noah. Ang mga tao noon, sinabihan na ni Noah, hindi sila naniniwala kang Noah. Ang sabi nila, si Noah daw ay matanda na. At hindi daw hindi daw sila makapaniwala na huhukuman sa Amang Diyos ang mundo. Ngayon, alam niyo po ba mga kaibigan, mga kapatid, ano ang sinabi sa Amang Diyos kang Noe? Ang sabi ng Diyos, ito ganito. Noong wala na ang tubig baha, Noe, sabi ng Amang Diyos, nakita mo ba itong bahaghari, itong rainbow? Opo, nakita ko po yan, o Diyos ko. Ito ang palatandaan, sabi ng Diyos, ito ang palatandaan na hindi ko na huhukuman ang mundo ng tubig baha. Kundi, huhukuman na niya ang mundo sa pamamagitan ng pagsunog sa apoy. Pero bakit po ba sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang tulad ng sa Greece, sa iba pa, marami pa sa Florida, bakit po ba may mga tubig baha? Lalo na yung bansa ng China. May mga tsunami pa. Bakit po ba na mayroon pang ganyan?
Kaibigan, kapatid, tandaan ninyo ito. Pinaalalahanan sa ating Amang Diyos na mayroon talagang paghuhukom. Mayroon talagang paghuhukom. Pero, wala nang baha sa buong daigdig. Kundi, by mission na lang, bawat bansa na lang, di ba? Iyan ay paalaala ng ating Amang Diyos na mayroon talagang paghuhukom. Bakit po bang sinunog sa Amang Diyos ang Los Angeles, California? Kasi ang mga tao doon, sobra na ang kanilang mga ginagawa ng mga kasamaan. Kinuputya pa nila ang ating Amang Diyos. Anong sabi nila? Wala nang nagawa ang Amang Diyos. Yun, ilang araw lang yun. Di ba? Siguro, mga ilang araw, 3 araw lang yun siguro. Nakalimutan ko na. Sinunog sa pamamagitan lang ng wildfire. Ganun din ang nangyari sa iba't ibang bansa. May sinunog na sa ating Amang Diyos na mga bansa. Ang ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, mayroon talagang paghuhukom. Huhukuman talaga sa Diyos ang tao, susunugin ang tao at ang gawa ng tao. Yung mga mamahaling sasakyan nila, di ba gawa po yan ng tao? Yung mga mamahaling bahay nila, di ba gawa po ng tao yan? Kaibigan, kapatid, ngayon, ang huling araw. Ngayon, ang huling araw na dapat tandaan mo ito. Ang Holy Quadrilogy Religion po lamang ang nag-iisang sasakyan tungo sa iyong kaligtasan. Wala na pong iba. Yung mga iba't ibang mga religion dyan, napakarami nila. May born again, may Pentecostal, may mga iglesia, may mga Mormons, may mga Protestante, may Pilipinista, may Katolisismo. Ang lahat ng mga iyan, kaibigan, kapatid, silang lahat ay hindi tunay. Silang lahat ay hindi tunay sa Diyos. Hindi. Alam na nila na matagal nang inuutusan sa ating Amang Diyos si Daniel. Ano ang sabi? Daniel, sarahan na, padlakan mo na yung Biblia. Pero bakit ginagamit pa nila hanggang ngayon? Sila'y gumagawa. Gusto nila magkaroon ng mga maraming pira. Ang ating panggobyerno ngayon, marami silang mga magnanakaw, marami silang mga ginagawang mga masasama. Ninakaw nila ang pira ng taong bayan. Yung mga pagnanakaw na yan, gawain yan ni Satanas. Gawain yan ng dyablo. Alam na nila na ang Biblia hindi na ipagamit. Bakit ginamit pa nila? Yung Mormon, si Joseph Smith, gumawa siya ng The Book of Mormons. Kinuha daw niya
mula sa Bible. Marami pang mga relihiyon na gumagawa ng mga Biblia. Bakit ginagawa po nila yan? Para silang makulimbat ng mga maraming pira. Di ba totoo yun? At tandaan ninyo, ang susunugin sa dagat-dagatang apoy ay katumbas ng buhangin sa dagat. Tingnan mo sila. Di ba mga marami sila? Tingnan ninyo, ang mga born again, marami sila. Ang mga Pilipinista, ang mga Pentecostal, di ba ang mga Pentecostal, di ba? Marami sila. Ang kanang mga pagsamba, napakaingay. May mga instrumento sila, may mga gitara sila, may mga drum sila. May mga simbal sila. Hindi natupad ang utos ng ating Amang Diyos na gagawin ang pagsamba sa katiwasayan at kapayapaan. Saan ang katiwasayan dyan? Saan po ang kapayapaan yan? Nagdidisko sila. At tingnan ninyo, kung natandaan ninyo, yung sinabi ko sa iyo nung yung nakaraang linggo pa, ang mga sambahan na mayroong matatalas na inilagay nila doon sa kanilang bubungan ng kanilang sambahan ay yun ang sungay ng dyablo. Sino ang may sungay? Si Satanas, ang dyablo. Kaibigan, kapatid, tandaan ninyo, ang mga bahay-sambahan na may inilagay na matutulis na bagay dyan sa bubong ng kanilang bahay-sambahan, iyan ang palatandaan sungay ng dyablo. Marami. Di ba marami dyan? Napakarami. At ito pa, bawat bansa, bawat barangay, bawat bayan, may ginagawa silang bahay-sambahan. Nag-house to house sila para makonvert nila ang tao. Para kung daghan, kung marami ang kanilang mga membro, marami ang 10%. Di ho ba? Dito sa atin, walang 10%. Wala po. Ang sabi pa nila na ang Panginoong Hesukristo ay siya ang nagtayo ng Katolisismo. May sabi pa nila na ang Katolisismo ay itinayo ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ni Pedro. Mali. Napakamali. Kasinungalingan. Sino ang nagturo niyan? Sila, ang mga pare. Maraming nag-angking na ang kanila daw relihiyon ay yun daw ay sa Panginoong Hesukristo. Kaibigan, kapatid, tandaan mo, di ba, hinuli ang Panginoong Hesukristo at pinapako nila sa krus.
Noong napako na sa cross ang ating Panginoong Hesukristo, ano ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Ilui lama sabachthani, nga sa wika ng Pilipino, Diyos ko, bakit mo ako iniwan? Marami sila na mga relihiyon. Diyos daw ang Panginoong Hesukristo. Naku po, kasinungalingan po yun. Ito tandaan nyo kaibigan, kapatid. Ipabalik-balik ito sa inyo kasi ito kasi ang misyon ko para matandaan ninyo at maitanim sa iyong mga kaisipan at sa iyong mga puso. Matagal na po na iniwanan sa amang Diyos ang tao. Bakit po? Sapagkat sobrang kasalanan na nagawa sa tao. Pero dahil mahal sa Diyos ang tao, gusto pa niya nga mayroong isang mamamagitan sa Diyos at sa mga tao. Sino po ba yung tagapamagitan? Sino po ba ang may balak na gawin na tagapamagitan ang Panginoong Hesukristo? Yun po ay balak ng ating Amang Diyos. Dahil mahal po niya ang tao. Bakit po iniwan niya ang tao? Sapagkat itong mga libo-libong anghel na pinadala ng ating Amang Diyos dito sa mundo para magbantay sa daigdig na ito ay hindi nila natupad ang kanilang pagbabantay bilang isang anghel. Mga anghel yun. Ngayon, yung mga anghel na yan, sila'y nakipag-asawa sa mga babaeng tagalupa. Ngayon, ang mga babaeng tagalupa naging asawa ng mga anghel na yan, ang kanilang mga supling ay hindi basta-basta. Sapagkat sila ay mga may kapangyarihan. Gamanan sila, kung sa Bisaya pa. May mga kapangyarihan sila. Ang kanilang mga supling, parang mga higanti, na kung titingnan mo, para ka lang, ikaw ay isang tao, para ka lang tipaklong sa kanila. Maliit ang tao kaysa kanila. Noong ginawa ng mga anghel iyan, doon ang Amang Diyos sobrang galit sa tao. At may mga anghel pa na kinadinahan, kinukulong ng ating Amang Diyos doon sa ilalim ng lupa. Tandaan mo, kaibigan, kapatid, diyan ang sobrang galit sa ating Amang Diyos. Nagalit talaga ang Amang Diyos sa tao at sa mga anghel na pinabantay niya sa mundo, sa daigdig na ito. Pero siya kasi ang gumawa ng tao, yun ang balak niya, na mayroon magawa siya ng tagapamagitan. Ngayon, tandaan mo, kaibigan, kapatid, sino ang may balak, ang nagbalak? Ang Amang Diyos. Ngayon, ang Panginoong Hesukristo, ito ha, ang Panginoong Hesukristo, nakita ng nakaupo sa kanang bahagi ng ating Amang Diyos. Sino ang propeta nagturo noon? Ang unang propeta na nakita na mayroong anak ng tao sa upuan ng kanang bahagi ng Amang Diyos, ang propetang si Enoch. Ito. Ngayon,
si Birhen Maria, ay ito na, si Birhen Maria ang ginawang kasangkapan, ang ginawang instrumento sa Amang Diyos para isilang bilang isang tao ang Panginoong Hesukristo. Maliwanag po, di ba? Yan ang totoo. Ngayon, bakit po tinanggal sa banal na Biblia ang sulat ni Enoch? Kasi gusto nila sa mga Bible scholar na gawin nilang Diyos si Hesukristo. At gusto nila na si Maria ang gawin nilang ina ng Diyos. Noong ginawa sa Diyos ang mundo, ginawa sa Diyos ang mundong ito, wala pang tao. Tandaan nyo, kaibigan, kapatid. Diba na, tandaan nyo ha? Nung ginawa sa Diyos ang mundong ito, ang unang ginawa sa Diyos ang daigdig na ito. At saka, tapos na, nandyan na, nagawa na ang daigdig, nandyan na ang mga punong kahoy, ang mga halaman, ang mga hayop. Nandyan na lahat. Nagbulay-bulay ang Amang Diyos pagdating na ikapitong araw. Tandaan mo, wala pang Maria niyan, wala pang Solomon, wala pang King David niyan. Wala pang tao niyan, ha? Tandaan nyo, wala pang tao. Ngayon, ginawa sa Diyos, ang ginawa niya, nagbulay-bulay siya pagdating ng ikapitong araw. Sa mga tuwid, pagdating ng ikapitong araw, dapat ikaw din ay magbulay-bulay dito sa loob ng bahay-sambahan. Yun ang tama. Ngayon, nung isinilang na o ginawa na sa Diyos ang tao, ang unang taong ginawa sa Diyos ay ang lalaki. Sino ang unang lalaking ginawa sa Diyos? Ay si Adan. Tandaan mo ha, nandyan na po ang mga halaman, ang mga punong kahoy, ang mga hayop. Unang ginawa sa Diyos, lalaki na si Adan. Nung nakita sa Diyos, nag-iisa lang ang lalaki. Ang kasama niya, hindi po pa, ang kasama niya ang mga hayop. Nung nakita sa Diyos na malungkot ang lalaki na si Adan, pinatulog sa Diyos ang lalaki na si Adan. At kinuha sa Diyos ang kaliwang ribs sa lalaki. At kinuha sa Diyos at itinabi, ginawa sa Diyos na babae, na ang pangalan ay Eva. Ito, sundan ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, kaya ito ang totoo, ito ang tama. Nung nakita na sa lalaki na mayroon siyang kasama, tuwang-tuwa ang lalaki. Diyan po nag-umpisa ang utos sa ating Amang Diyos. Ano po ba ang utos sa tao? Sa kanilang dalawa. Ang utos sa Diyos sa kanilang dalawa, ang sabi ng Diyos, ang lahat dito makakain ninyo. Ang mga halaman, mga gulay, o
mga ano pa dyan. Pero, tandaan mo ang utos ha, huwag kayong kumain sa bunga ng punong kahoy dyan sa gitna ng Eden. May isang punong kahoy sa gitna ng Eden. Diyan nag-umpisa ang utos sa ating Amang Diyos sa tao. Ngayon, ito ha, kaibigan kapatid, nung wala pa ginawa sa Diyos ang tao, wala pang kautusan. Tandaan nyo ha, kung ito na pagtalakay, katotohanan na ipasok ninyo sa inyong kaisipan at sa inyong puso. Tandaan mo ha, wala pang ginawang utos ang Diyos nang hindi pa ginawa niya ang tao. Nung ginawa na niya ang tao, nandyan na po si Adan, nandyan na po si Eva, may unang utos. Anong utos ng Amang Diyos? Masarap pakinggan. Ang lahat makakain kayo dito sa mga halaman, makain ninyo. Huwag lang kayong kumain sa bunga ng punong kahoy dyan sa palagitnaan ng Eden. Ngayon, ito. Sa panahon na po ba yan, nandyan ang Maria? Tanong ko po lang, nandyan na po ang Jose? Wala pa po. Wala pang Maria noon. Wala pa. Sino pa ang unang tao? Sila pang dalawa. Ito. Ha? Tandaan mo. Sila pang dalawa. Si Adan at si Eva. Ngayon, noong sinuway ng tao ang utos ng Diyos na huwag kumain. Sino ang unang kumain? Sa bunga, sa punong kahoy, sa paligitnaan ng Eden. Di ba ang babae? Si Eva. Kumuha siya ng bunga kasi ang sabi ng dyablo, ang sabi niya ay huwag kayong maniwala sa kanya. Kaya kung makakain na kayo sa bunga, sa punong kahoy na ito, ay maging Diyos din kayo, tulad niya. Grabe ang dyablo, no? Grabe, no? Mabuksan daw, sabi ng dyablo. Mabuksan ang iyong kaisipan. At kayo din ay magiging Diyos tulad sa Kanya. Kasinungalingan ang sabi ng dyablo. Kaibigan ng kapatid, sa panahon na yaon ay wala pang Hesukristo. Wala pa si Adan. Si Abraham. Wala pa. Sino ang ginawang instrumento sa Amang Diyos na siya ang tatawaging ama ng iba't ibang kalahian? Siya po si Abraham at ang kanyang asawa na si Sarah. Ngayon, ito ha. Sa panahon na yan, ito si Sarah, patay na ang kanyang, ano ang tawag sa Tagalog pa noon? Yung patay na ang, sa Bisaya, taguangkan, ang matris niya, ang uterus niya, patay na. Pero anong sabi ng Diyos? Sa pamamagitan mo, ikaw, Abraham, at itong si Sarah na iyong asawa, ay kayo, ang ama at ina sa lahat ng lahi ng tao. Ang ibig sabihin, sa pamagitan ni Abraham, ginawang instrumento sa Diyos si Abraham para lumaganap ang lahi, ang mga tao. Sa panahon na yan, sa panahon ni Abraham, wala pang Hesukristo niyan, wala pang mga apostolis niyan.
Wala pa ang King Solomon yan, King David, wala pa. Ngayon tawagin ninyo na si Jesu Kristo ay Diyos. Tawagin niyo si Maria ay ina ng Diyos. Sige nga, kaibigan, kapatid. Isip-isipin niyo mabuti. Isip-isipin yung mabuti. Naku po, kasinungalingan yung mga ginagawa nila. Kasinungalingan talaga. Ito ang tamang daan. Ito ang sasakyan tungo sa iyong kaligtasan. Ito mga sinasabi ko sa inyo. Ito ang totoo. Ano? Ang sabi ng Amang Diyos. Ginawa niya. Kasi yung nakasulat kasi sa Tito 2:13, silang lahat may mga pinag-aralan yon. Yung iba, mga school teacher, abogado, doktor, silang lahat may pinag-aralan. Pero, hindi nila alam yung nakasulat sa Tito 2:13, ano ang sabi? At ako, yung tinatawag na, di ba may tinatawag na tama o formal o noun? Di ba may tinatawag na Mr. and Mrs.? At saka sa Tagalog, ikaw, kayo at ako. Hindi po ninyo naintindihan yung nakasulat sa Tito 2:13. Hindi iisa. Dalawa po sila. Si Kristo ay isang anak. At, at ang Amang Diyos. Hindi siya isang Diyos at isang tao. Hindi si Kristo ay tao na Diyos pa. Hindi. Mali yung sinabi nila na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. At hindi din totoo yung mga sinasabi nila na si Birhen Maria ay ina ng Diyos. Naku! Malaking kamalian yan. Malaking kasalanan. Ito ang totoo ito ang tama, ito ang wasto. Tao si Hesus Kristo, pero hindi siya basta-bastang tao o ordinaryong tao. Bakit po? Sapagkat ang Panginoong Hesus Kristo ay binigyan siya ng kapangyarihan mula sa Amang Diyos. Iyan ang tama. Sino ang nagbigay ng kapangyarihan? Ang Amang Diyos. Sino ang binigyan ng kapangyarihan? Ang Panginoong Hesukristo. Ito ang tama. Ito ang gusto, kaibigan, kapatid. Anong kapangyarihan na pinakita ng Panginoong Hesukristo? Ito. Di ba nakita ni Pedro na ang Panginoong Hesukristo lumalakad sa ibabaw ng dagat, sa tubig? Di ba naglakad siya? Kasi ito si Pedro, isa po itong guro. Hindi na siya nagturo. Kasi nanagat na lang si Pedro. Ano ang sabi ng apostol na si Pedro? Diyos ko. Kaya nakita niya si Kristo lumalakad sa ibabaw ng dagat. Ano ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Pedro, mahal mo ba ako? Sagot ni Pedro, opo, Panginoon. Mahal ko po ikaw.
pakanin mo ang aking mga tupa. Kasi si Pedro ay hindi na sumamba, hindi na isa kasi siyang pastor. Isang tagapagturo. Hindi na siya nagturo doon sa sambahan. Sa pangalawang beses, ang tanong ni Jesucristo, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, sabi ni Pedro, mahal ko po ikaw. Pakanin mo ang aking mga tupa. Iyon po bang nagawa ni Jesucristo sa paglakad ng dagat, sa ibabaw ng tubig, sa ibabaw ng dagat? Kapangyarihan ba yun na sa kanyang sarili lang? Hindi po. Yun ang kapangyarihan na ibinigay sa ating Amang Diyos sa Panginoong Jesucristo. Yun, ito ang tama, ito ang totoo. May isang babaeng patay na. Umiiyak na ang kanyang mga magulang, ang kanilang mga sambahayan. Umiiyak na kasi patay na ang babae. Nung puntahan, nadaanan ng Panginoong Jesucristo, ang sabi sa magulang, yung napatay, ang sabi, Panginoon, 1 linggo na pong patay yan. Pero anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Huwag kayong umiyak, siya po ay hindi patay. Siya po ay natutulog lamang. Tandaan mo ha, 1 linggo na. 1 linggo na, pero hindi pa nagising. Siyempre, ang masasabi sa mga parente, mga kamag-anak, patay na, 1 linggo na, di ba? Pero anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Huwag kayong umiyak, siya po ay natutulog lamang, siya ay hindi patay. Ngayon, inuutosan ng Panginoong Jesucristo ang babae, hoy babae, gumising ka. Nagising ang babae. Nagulat ang mga tao. Iyon bang kapangyarihan na yan sa sarili lang po ba ng Panginoong Jesucristo? Hindi po. Iyon ay kapangyarihan mula sa Diyos na nasa langit. Binigyan ang Panginoong Jesucristo sa kapangyarihan. Yun ang hindi basta-bastang kapangyarihan na hindi magagawa sa ordinaryong tao. Ang ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo po ay hindi ordinaryong tao. May kapangyarihan siya na binigay sa ating amang Diyos sa Kanya. Marami pa ang nagawa ng ating Panginoong Jesucristo na hindi basta-basta. Marami pa. Kaibigan, kapatid, sundan mo ang Holy Quadrogy at magbagong buhay ka at ang paniniwala mo, tandaan mo, ang Panginoong Hesukristo ay hindi ordinaryong tao at hindi siya Diyos. Siya ay binigyan ng kapangyarihan sa ating Amang Diyos. At ang Panginoong Hesukristo na ang maghuhukom sa tao. Naghintay lang siya kung kailan hukman ang tao. Tandaan mo, kaibigan, kapatid, ang lahat ng bagay na laman sa ating Panginoong Hesukristo, ang hindi lang niya alam kung kailan uutusan siya na susunugin na ang tao at ang gawa ng tao. Hanggang dyan lang po. Tumayo tayo at tayo ay manalangin.